Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayong mabigat ang pasan, kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon umalis si Jesus sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang tao na ang pangalan Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y nagkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot at hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa unang biyernes ng buwan na ito, araw ng debosyon at mahalagang araw para sa ating mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. At dahil tayo nagtutungo dito sa Quiapo, tayo din ay hindi lamang nais magpakita ng debosyon sa Kanya, kundi pinakahigit sa lahat, ang ugat ng bawat debosyon ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya tayo bilang mga deboto ay nauuhaw rin sa salita ng Diyos. Nauuhaw din na tayo bilang mga tagasunod ni Jesus ay matuto sa Kanyang mga aral at turo. At ang Kanyang aral at turo ang siyang gabay natin sa ating pamumuhay araw-araw. May kita ho ang isang deboto sa kanyang pamumuhay. Hindi ho sa kanyang pananamit, sa pamumuhay. Sa kanyang pakikitungo sa kapwa niya, doon mo makikita, ay, deboto ni Jesus Nazareno yan. Bakit? Ang bait-bait niya. Ay, deboto ni Jesus Nazareno yan. Bakit? Kasi marunong siyang magmalasakit ng kapwa niya. At ang magandang hamon din sa atin, bilang mga Kristiyano, tulad ho ng ating narinig sa ating ebanghelyo, na ang ibig ng Diyos ay habag, hindi hain. Madalas kasi nakatuon tayo sa panlabas na gawain. Nagsimba ako sa Quiapo, First Friday Nagdasal ako, naglakad ako ng paluhod. Sumama ako sa posisyon. Pero sana ang lahat ng ito ay magdulot sa atin bilang mga deboto at tagasunod ni Jesus
ng pagbabago ng buhay. Ang ating pagdidibusyon ay sana'y mag-ugat sa pagbabago ng buhay natin. Ang ating debosyon sana ay nakasentro sa pagdiriwang ng Eukaristiya, kung saan bilang mga Kristiyano, tinatanggap natin ang katawan at dugo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang Nazareno mismo ang tinatanggap natin. Ang Nazareno, ang tinapay ng, siya nagsabing siya ang tinapay ng buhay, ang tinatanggap natin. At sana ang pagtanggap natin kay Jesus Nazareno ay magdulot din ng pagbabago ng buhay natin. Hindi lang hain. Sayang naman, no? Parang kulang. Taon-taon nga, nagpuprosesyon ka, sumasama ka sa traslasyon. Every Friday, first Friday, abay narito ka lagi. Pero kung walang nangyayaring pagbabago sa buhay, parang may kulang. At para maging buo at ganap ang ating debosyon, para mas maging buo ang pagtugon natin kay Jesus, sana tayo din bilang mga Kristiyano ay lumalago sa habag sa kapwa natin. Pangit naman kung deboto ka, ikaw pang pinakamalupit na tao sa buong mundo. Parang hindi yata nag-uugnay, no, ang taang buhay ng isang deboto kung malupit naman siya sa kapwa niya. Ikaw ang larawan ng kalupitan. Pero ang dami mo namang imahe sa bahay, patay tayo diyan. Parang hindi yata nag-uugnay, no? Hindi nagmi-meet. At magandang paalala din sa atin ito, na bilang mga tagasunod ni Jesus, nakikita ang ating pagsunod sa ating pagmamalasakit sa kapwa natin. How do we treat others with love and mercy? Yung paninira ng kapwa, saan ang habag doon? Profile mo nga, puro Bible quotes, pero makapanira ka naman sa Facebook. Ang lakas mo makakomment ng mga mura. Parang ang galing-galing mong basher. Pero patingin sa profile mo, picture ni Nazareno. Tapos yung nakalagay doon, sa profile mo may parang tag pa doon, di ba? John 3:16. Parang di yata nag-uugnay yung buhay natin sa pamumuhay natin. Sana po mula sa pagkakilala ng sarili natin, our identity as Christians, we find our identity bilang deboto ni Jesus Nazareno. At sana yakapin din natin ang imbitasyon na ito, na bilang deboto, tayo din ay sumunod kay Jesus Nazareno ng buong puso. Maging larawan tayo ng habag sa bawat isa. Si Jesus ang ginawa niya. Nung tinawag niya si Mateo, isang publikano. At ang tingin nila sa publikano, isang napakamakasalanan ng tao. Kumbaga sa traidor ng bayan yan. Bakit? Kasi siya ay Israelita, ang pinaglilingkuran niya ay ang mga mananakop na Romano. Ang tingin nila sa isang publikano, hindi lang magnanakaw, traidor din. Pero yung tinitignan ng mga tao na makasalanan, sinabihan ni Jesus, sumunod ka sa akin. At ang ginawa ni Mateo, tumayo agad at iniwan ang kanyang ginagawa. Para sa mga Pariseo, hindi nila maintindihan, bakit si Jesus kasamang kumakain sa bahay ni Mateo na isang makasalanan?
Para sa kanila, hindi nila maintindihan yun. Dahil ang pagkaunawa nila, ang taong mabuti, lagi na sa templo. Pero para kay Jesus, hindi lang sana sa panlabas na gawain nakikita ang ating pamumuhay at buhay pananampalataya. Sana sa pang-araw-araw nating gawain nakikita ang buhay pananampalataya natin. Kaya ang sabi ni Jesus naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang banal. At tayo bilang mga deboto, aminin natin, makasalanan din tayo. May kanya-kanya tayong kahinaan, may kanya-kanya tayong pagkukulang, at tayo din unang-una ay nangangailangan ng habag at awa ng Diyos. Tayong unang-unang humihingi ng awa at patawad sa Poong Jesus Nazareno sa ating mga pagkakasala at katigasan ng ulo. At ang Diyos naman, ibinibigay sa atin ito. Hindi ho kuripot at maramot ang awa ng Diyos. Kung tayo ay lalapit sa Kanya ng buong puso, papatawarin niya tayo. Tinatawag nga niya tayo, makasalanan na sumunod sa Kanya na lumapit sa Kanya Wala naman sila tinatawag na iba, ikaw mismo. Ikaw na makasalanan, ikaw ang tinatawag niya. Ikaw ang tinatawag niya na sumunod sa Kanya. Ikaw ang tinatawag niya na damhin ang awa at pag-ibig niya. Lahat tayo tinatawag ng Diyos. Dahil higit ang pagmamahal niya sa atin kaysa kasalanan natin. Higit ang pagmamahal ng Diyos kaysa mga pagkukulang at sablay natin sa buhay. Kaya ang Diyos natin, si Jesus Nazareno, ay Diyos na maawain. At bilang deboto, sana tayo din ay maging salamin ng awa ng Diyos. Sa ating pamumuhay, sana maging salamin din tayo ng awa ni Jesus Nazareno sa lahat ng mga nakakasalamuhan natin, sa lahat ng nakakadaupang palad natin. Salamin sana tayo ng awa at habag ng Panginoon. Kaya magandang hamon po ito sa atin. Nakikilala natin na kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kahit tayo ay makasalanan, iniibig tayo ng Diyos. Kinahabagan niya tayo. Walang kasalanang hindi pinapatawad ng Diyos. Tayo lang nahihiyang humingi ng tawad sa Kanya. Pero kung buong puso tayo nalapit sa Kanya, buong puso tayo magpapakumbaba sa Kanya, ang Diyos naman patatawarin tayo. Dahil lubos siyang nagmamahal sa atin. At mula sa pagtanggap natin sa awa ng Diyos, pagtanggap natin sa pagmamahal ng Diyos, imbitasyon naman sa atin ito bilang mga Kristiyano na yung awa na tinanggap natin, yung pagmamahal na tinanggap natin kay Jesus, ay iparanas din natin sa iba. Yung awa na tinanggap natin kay Jesus, ay ibahagi din naman natin sa iba sa pamamagitan ng pagiging maawain din sa kapwa natin. Pagiging maunawain sa kapwa natin. Sabi ng iba, Father, uunawa na lang ba ako ng uunawa? Ang magandang tanong, sino ba ang mas makakaunawa? Sino ba kontrolado mo? Yung kapwa mo o ikaw? Sino ang mas kontrolado mo? Yung kapwa mo o sarili mo? Kayo sumagot niyan, hindi ho ako, ha? Alin ang mas may control ka? Yung iba o ikaw? Sigurado ako, sagot natin, ako, Father. Ako to
we can control ourselves, kaya nating umunawa sa kapwa. Kaya natin tayo ang maunang umunawa at maawa sa kapwa natin. Dahil tayo mga deboto, ang unang ay nakatanggap din ng awa at habag ni Jesus Nazareno mula sa Kanya. Amen.